Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renana Peñas. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Mabuhay! Isang makulay at buhay na hapon mga kapadayon. Mga partners, welcome to my hometown province, Quezon. At syempre, kapag sinabing Quezon, sikat ang mga tourist at cultural destinations tulad na lamang dito sa Lucban, Quezon. At narito nga tayo ngayon sa Kamay ni Jesus. Nako partners, nagpapasalamat kami at kami ay yung dinala dito sa iyong bayan. At alam niyo mga partners, mga kapadayon, exciting at masayang hapon na ito dahil ating tutuklasin at ating bibisitahin kung ano ba ang mga magaganda at mahalagang destinasyon dito sa bayan ng Lucban at ano ba yung mga masasarap na pagkain na kanilang ipinagmamalaki dito sa Lucban. Siyempre mga partners, hindi makukumpleto ang ating pagbisita dito sa Lucban, lalong-lalo na sa Kamay ni Jesus, kung hindi natin aalamin ang kanilang natatanging faith traditions. At siyempre mga kapadayon, nandyan pa rin ang sining galaw at sining inspirasyon. Kaya lahat ng iyan ay inyong abangan dito lamang sa inyong paboritong weekend online cultural program tuwing Sabado at Linggo, alas 3 ng hapon dito sa Padayon, the NCCA Hour. Pagdiriwang ng Pahiyas Festival at mga partners, pagkain ng pansit habhab sa dahon, longganisang Lucban at kiping ay ilan lamang sa mga hindi dapat palampasin kapag pumunta dito sa bayan ng Lucban sa lalawigan ng Quezon. Bukod sa festival at masasarap na pagkain ng Lucban, ay marami ring mga lugar sa bayan ang maaring bisitahin. Kabilan dyan ang Batis Aramin, Bukid Amara at ang tanyag na Kamay ni Jesus. At sa bahaging ito mga kapadayon, upang kumustahin ang turismo ng bayang ito, ay kasama natin ang Tourism Officer ng Municipality of Lucban, si Binibining Jen Babat. Hi Ma'am Jen, magandang hapon. Welcome to Padayon. Hello, magandang hapon po. Welcome po sa bayan ng mga superstars, ang home of Pahiyas Festival at ang Summer and Art Capital of Quezon Province, Lucban. Lucban? Ano ba yung tagline natin, Ma'am Jen? Ang tagline natin ay bayan ng mga superstars. Ano At ba? saka yung Parinis sa Lucban. Narinig na tayo mga partner. Unang-muna rin pag-usapan dahil nga kagandahan, ang turismo ng bayan ng Lucban, unti-unti na pong bumabalik ang ating turismo. Atin po nga ibahagi sa ating mga kapadayon. Kumusta po? Ang aming bayan ay bumabangon. Bumabangon dahil bumabalik na unti-unti ang ating face-to-face activities. At katunayan nito, ang aming Pahiyas Festival last May 15 ay naidaos namin ng maayos. Although may restricted siya, na meron tayong mga online registration at kakaunti pa ang mga nagpahiyas, pero ang importante nito ay we have continued our tradition and culture. Pero Ma'am Jen, bilang isang bayan na mayaman sa kultura at tradisyon, siyempre, nung panahon ng pandemic, meron po tayong mga hindi nagawang mga activities. So ano po yung mga pagdiriwang at tradisyon na hindi natin nagawa nung panahon ng pandemya? Marami po. Katulad na rin nga ng Pahiyas Festival, although we have celebrated it, pero virtual, no? At may mga events na hindi namin na isagawa, katulad nitong yung pagde-decor nga sa mga kabahayan, hindi po namin na isagawa ito. Subalit, ang mga Lucbanin kasi napaka-creative niyan. Kaya ang ginawa nila ay yung miniature Pahiyas houses. So, yung mga maliliit, per barangay, meron silang mga nai-submit na mga entries. At saka yung parikitan
Kasi dati, yung usual naming mga ng pahiyas, meron kaming parakeetan gowns na ginagawa ng aming mga magagaling na mga designers. Nung pandemic, nung virtual, ang dinamitan ng aming mga designers ay mga Barbie dolls. Para lang ma-continue yung mga events. So bukod dyan, yun hindi po namin naisagawa ang aming Buhusan Festival tuwing Pasko ng Pagkabuhay. Ano pa, yung mga historical events, imbis na pumaparada, hindi na rin po namin nagawa. Meron pa po ba ngayong pagbabago na ginawa ninyo dito sa Lalawigan at saka para ipagpatuloy pa rin yung turismo dito? Well, we have launched in 2020 during the pandemic is the Lukbangon Turismo. It's Lukban Bangon Turismo. So ito ay napapaloob dito ang mga programa like ang ating mga tourism sites ay minomonitor namin palagi, no, if they follow the minimum health and safety protocol, and at doon din namin tinulungan ang aming mga resorts to be accredited by Department of Tourism. Itong mga historical sites namin, minantain namin habang wala pang masyadong bisita ay sila ay pinaganda at medyo inayos po namin ang aming mga historical sites. Yun po ay dahil sa Lukbangon Turismo. Ano nga namin dito tema ay maingat at ligtas na pag-akap sa bagong panahon. Wow, historical sites of Lukban. Ano po ang mga kabilang dito para sa kalaman ng ating mga kapadayon? Meron tayo yung Marcos Tigla Park wherein nandun po yung opisina na amin na Lukban Municipal Tourism Office. So, yun dyan ang mga monumento ni Bonifacio, ni Manuel Quezon, at syempre yung Rizal Park natin. Yung aming local hero na si Hermano Pulig. Of course. Yes. Yan yung aming mga binisita. Meron din kami yung anong tawag dyan, yung Piis, Battle of Piis. Meron din yung monument sa Piis, sa Barangay Piis, Lukban. Partner, akala ko alam ko na yung mga lugar. Nung nabanggit ni Ma'am, parang nag-check ako, checklist, parang wala, isa siguro, parang yung nakuntahan ko. Kayo ba, partner, sa kapagpayesa ba kayo? Nung partner, nung tayo ay nagkaroon ng team building dito. Talaga. Ang buong NCCA. Ay, punta good. dito. Opo. Few years back. Balik po ulit kayo. Ano pa po yung mga tourist spots na kailangang ilagay ko sa checklist para pag umikot kami maya-maya or sa susunod na pagkakataon, ano po itong, para ma-take note ko po ito? Siyempre, unang-una, kailangan nyong bumisita sa Kamay ni Jesus Healing Dito Church. mismo. Dito mismo. Actually, kami po ay nagawaran ng top destination of Quezon Province because of Kamay ni Jesus Healing Church, no? Kasi yun yung same day visitor. Kasi talaga namang ito ay dinagsa. Kahit pandemic, siguro dahil na rin ang mga tao ay gustong manalangin, no? During those times, ay talagang kami pa rin yung 2019-2020, kami pa rin yung top 1 tourist destination in Quezon Province. Wow. And of course, sa tapat lang niya, nandyan ang Batis Aramin Resort and Hotel. Excited Napakadami, na napakadami nilang Instagrammable places doon. At saka si Bukid Amara, yung Bukid farm Amara, tourism farm. site. Oo. Talaga naman yung mga sunflowers natin. At yearly may Para bulaklak sa dyan mga and plantito blooms. at plantita. Truth, oo. Napaka-relaxing doon. Meron silang bahay kubo in the middle. At kahit na andun ka maghapon, talagang ikaw ay... Oo, yan. Sa kainan naman, alam ko maraming... Kainan linang ni haluhan. LK. Correct. Farm, ano rin to, farm destination. Talagang farm to table naman yung kanyang mga ino-offers. So ma'am, napakarami po talaga titik ang mga pwedeng bisitahin ng ating mga kapadayon dito sa bayan ng Lukban. Pero ano ho ba yung mga plano pa natin para sa inaharap, para sa ikakaunlad ng turismo dito sa inyong bayan? Ang sabi nyo nga po, talagang sikat na kami sa aming festival na Pahiyas. Ang gusto naman namin yung tamang-tama na andito ang NCCA ay i-uplift ang heritage tourism namin. Oo. Kasi yung aming Eskwela Pia, mabanggit ko lang, ito yung School of Orphanage yun dati, yung Eskwela Pia namin, na nandun ngayon yung ibang mga offices ng government. Gusto namin ilagay dun muli ang aming museum. Parang magiging tourism, culture, and arts building siya. Kaya ngayon pa lang nagsasabi Kailangan ng na technical assistance. Oo nga. So kapag pag kailangan niyo po ng grants, mamaya pag-usapan natin paano tayo magiging partner dito sa inyo, ang NCCA. Yes, yan yung at ang gusto Bayan ng naming Lukban. i-uplift, yung heritage tourism ng Lukban. Kasi nga,
sabi nga namin, Lokban ay hindi lamang sikat sa pahiyas, no? Marami pa siyang i-offer. Ayan, pero syempre, hindi kompleto ang pagpunta natin dito sa Lokban kung hindi tayo kakain, mga partners. Kaya, maghanda na tayo ng mga pagkaing Lokban. Handa na ba kayo, mga kapadayon? Kami partner, handang-handa na. Nakakot pa ako handa. You were born ready. Yes. Eto ko ma'am, excited Pero na kayo, Jen. parini. Parini na, mga kapadayon. Mga kapadayon, narito na nga tayo sa ating pinakaabangang food tasting ng mga famous na delicacies at pagkain dito sa Lokban! Yay! Nako mga kapadayon, nandito na tayo sa exciting part. At nandito na ang ating mga titikman. So, Ma'am Jen, ano po ba yung ating titikman ngayon dito? Siyempre, ang aming mga pamosong mga pagkain dito sa Lokban, ang pansit habhab, ang keeping, longganisang Lokban, at siyempre meron pa tayong mga ibang delicacies dito. Parang nakatago pa ito, maya-maya pa yan, partner eh. Parang nasa bag ko na yan, Oo nga. nararamdaman ko. Bago tayo magsimula dyan, gusto ko lang banggitin na parang meron akong isang naaalalang restaurant na ganito yung decorations niya, partner. Tama ba ako, Ma'am Jen? Siyempre, yan yung Buddy's Restaurant. Ay, Wow. pizza. Yes. Pagkasarap-sarap ng pizza dyan. Ma'am Jen, ito ba ay pwede ko nang kainin? Hindi po, hindi yan pwedeng kainin. Ito ang kakainin natin. So ito Itong po- luto na. Hindi pa po pala luto ito. Oo. Ito yung keeping na ginagawa naming decoration tuwing Pahiyas Festival. Ginagawa siyang arangya. So ito ma'am ay prinito. Oo, actually edible siya kasi siya nga ay gawa sa malagkit na bigas na bigas. So, yan. Ito ba ang una nating Pwede. itatry? Ito po'y pinrito. Pwedeng lagyan ng sugar, pwedeng lagyan ng salt. Pwede isang To saw taste. yan, ma'am. Pwede rin. So mga kapatid, ganito ko ba ang pagkain ito? Pwede. Sige po. Kaya nga mga partner, ang Pahiyas, ang isa sa mga pinakamakulay na festival nga. sa buong Pilipinas dahil sa keeping. Napakakulay, po. no? Ang mga kulay. Tignan natin ang Bakit kulay. nga po ba pahiyas ang tawag? Ang pahiyas ay came from the word payas. It means to decor. Lumang Tagalog po ba yun? Tagalog yung Oo. pahiyas. Parang sabi, sige magpayas ka na. Magpayas ka na ng mga gulay na na-harvest natin. Pwede bang At magpayas yun ang ng nilalagay sa alahas, kanilang ganyan? Pwede rin. Pwede rin. Parang yung ano mo, parang keeping. Pero mga partner sa ibang bahagi ng Quezon, like sa Gumaca, meron tayong Arangya Festival. Sa Yaya naman, yung Pabitin. Oo, sa amin yung sa Lucena, agawan. Yung Oo. paagaw. Oo. Pwede yan. nang ipabitin to. Pwede na. Ang sarap partner. Sige, magkwentuhan lang kayo. Ubusin ko to. Ano naman ang gawin sa mga pasaway? Magandang ibitin. Ang sarap nyo, partner. Ang lutong-lutong niya. Ganito pala yung lasa ng Sarap mo. keeping mga So pwede siyang kapadayon. iihaw, pwede siyang iprito. Tapos na po ba kayo? Tapos na kami Ma'am Jen. Dito na tayo sa ating kasunod. Siyempre, si Pansit Habhab. Ay, paborito ko yan. Ito yan. Ito yung talagang yung pansit noodles, yung noodles ng lokban. Dito lang po ba yan? Kasi yung habhab, yun is the way to eat the pansit. Hinahab-hab. Hab. Kayo ba nakahab Kaya na ba siya kayo? habhab. Nako, ngayon pala ako hab-hab partner. Kung Ngayon hindi ka palang hahabhab. Bilang mga Sige. taga-Quezon, Miss Jen. Oo, kung sige. Kung mapaba mga taga-Iloco. Go, Sir Rene, go. Mga sige. Sige, paano po ba yan? So, get Mga your... partners, hawakan niyo para matuto kayo. So, tingnan natin mga partner makamove on, kung mga paano ang partner? hab-hab nyong mga taga-Quezon at ang hab-hab namin mga Siyempre, Ilocano. lalagyan muna natin ng masarap na suka. Ito po ang Mas suka. feel natin kung nakalagay sa dahon ng Saging. saging. Siguro kumakapit din yung lasa ng sa sagi may dinadagdag din na flavor. Thank you po. Suka rin ba ito? Okay na po? Kasi sa iba, di ba kalamansi, ang nilalagay dito po ay suka. So sige nga, tingnan natin. So, Magaling syempre, ang habhab. Tignan mo, mga pakita kapadayon. mo na. without any utensils, ay kailangan na Pasok tayo ng content. ang iyong gagamitin ay ang iyong dila at ang iyong bibig. Bibi, May ganun ba yun? mga kaibigan akong magaling humabhab. Talaga ba? Sige, so, ready, 1, 2, 3, Tingnan ko nga hab-habi. kung sino pinakamagaling humabab muna sa Tingnan nyo inyong ha, mga tatlo. kapadayon ha. Pasok tayo. Hab-habi. Ay, ganun daw. Okay. Sarap. Naalala ko nung first time akong pumunta dito, naglalakad kami, may pansit habhab. Kumakain. Akala ko contest to.
Nanalo Akala ka ko contest ba ito, partner? Panalo ka na. Sa Ilocos mo yung nanalo. Oo nga. Sarap, partner, oh. Ganyan. Sarap. Ang bango pa ng dahon ng Kano na po saging. bang isang hab-hab sa bayan? 10 piso lang busog ka na. Talagang busog na busog ka. So, mga padayon na, Sarap. sulit sarap. Talagang, alam nyo naman tayo growing boy tayo. Talaga, malakas tayong kumain. Very good ka naman, Sir Ferdy. Siyempre, ang kasunod, ang napakasikat Ay. naming langgonisang Yan. lukban. Di ba sa inyo longganisa? Yes. Sa amin ay langgonisa. Langgonisa. May ganon. Longganisa. Langgonisa. Siyempre. Pero huling pahiyas, meron na rin mga langgonisa na iniihaw sa mga kanto-kanto. Oo, masarap din nga. Masarap Pwede din nga rin itong kasi ihaw. naiihaw din siya. Yung mga medyo health conscious, gusto nila inihaw para yung fats natatanggal na pagka Ano nga ba ano ang kaibahan? Ano ang sekreto ng langgonisa lukban? Kasi siya ay garlicky yung kanyang flavor. Marami siyang... At talagang siya ay nilalagay dun sa balat ng intestine. Ano kaya ito ng nasa kalam- dulo na pinantalin? O parang... Eh, nakakain yan, partner. Nakakain ba yan, Nakakain partner? diba? Oh, hindi. Ay, yung tali. Mula bata ako, kinakain ko yung tali. Kaya sila ako tumangkad. Hindi yan. Sinasabi ko O nasa siguro, partner. nasa trip-trip lang yung pwede mo partner. pala. Sir Rene, have a taste. Ano pong klaseng vinegar to? Parang iba. Oo, kasi it has spices na yaan, na sikreto nung gumawa. Sarap. Pabango mo, nakakain yun, di ba? Dahil dyan. At saka sabi, ang sikreto ng masarap na longganisang lukban ay yung pagkakaprito nito. Oo nga. Diba? It should be crispy outside. Crispy outside and And juicy inside. juicy inside. Yan. So, from keeping to hab-hab to langgonisang lukban, ano pa meron tayo, Ma'am Jen? Meron tayo ditong browas. I love rowas. Buksan natin yan. Buksan natin? Sige, buksan natin. At syempre, ang mga pabinos, delicacies, yung Yung ating sinasabi mga ko sa inyo, isang cookies. Nako, Marami na. paborito ng nanay ko to. So, meron tayong apas. Mama Elsa, mga paborito mo, Kamatsile. apas. Kamatsile. At saka romano. Romano. Wow. Meron din tayong galyetas. Galletas de patatas. At syempre yung browas na binubuksan. At ang browas na binubuksan. Gusto mo, sir, nandito na yung Kasi browas. yan, ito na. Ito na ang browas. Oh, wow. Ang gabinos po ba talaga gawang lukban? Ang Pavino, opo. Pavinos? Isa po Pavino. sila sa manufacturer ng ating mga lukban delicacies. Ito ay kamatsile. Crunchy. Hindi masyadong matamis. Sakto lang mga kapadayon. Ito sa akin. Ay, Ang sarap. gusto ko yung paborito ko yan. Puto seco. Ito, Puto-seco. oo, puto-seco. Pero tama-tama, may tubig tayo dyan. Kailangan ng tubig habang kinakain. Ito yung browas nila kapadayon, no? Napaka-cute. Matatalo May ako malaki, dito may pag maliit. ano eh. May contest, matatalo ako. Ang sarap, At partner, ano oh. mo ba? Ang longganisang lukban pwedeng ilagay sa browas. Talaga? Sige nga, subukan natin. Alam mo, yung ating mga kapadayon, Ang sarap. nag-wish na sana may matirang longganis. Ang sarap ng pagkakaluto niya kasi talagang crunchy siya. Ang sarap. Atas. Okay, syempre, mga kapadayon, gusto ko lang batiin ang ating Mayor-elect ngayon, Honorable Agustin M. Villaverde, at syempre ang Vice Mayor na si Arnel Abcede, at ang bumubuo ng kanyang sangguniang bayan. Yun, sa Mayor, Vice Mayor at buong Sangguniang Bayan, Thank you, salamat thank po you. at salamat po sa pag-imbita para kami bumalik muli dito sa inyong bayan sa Lukban. So, nag-enjoy ba kayo sa ating mga pagkain? Oo, sobra po. Ang sarap-sarap. Hindi ko maipaliwanag. Nakalimutan ko na yung pangalan ko. Yan ay isa sa dinarayo dito sa amin, sa Lukban. Ang aming mga pagkain. Ito ay yung ating keeping. Nakabaksa rin ha. Oo, nakabox na siya. Pwede nyo siyang bilhin. 8 pieces ang isang box. Yun. So, halagang? Sa halagang 14 pesos each siya. Bonggang mura. Kaya tinan nyo yung gastos na pahiyas. Di ba isang arangya yun? Imagine, 14 pesos Daang each libo. yun. Daang libo. Eh, malaki rin daw ang pa-premium yun eh. Kaya malaki ang papremyo. Siyempre, Care of Bodies Restaurant, may 150,000 tayo na papremyo for the grand winner last pahiyas. Yun. Yung pong pansit na isang pack na gano'n na.
Magkano po yan ganyan? Ito po ay I think 45-55 mga ganyan. Oh, grabe yung mga Tapos prices ang na dami na dito. nitong maluluto. For how many people? Naku, Usually, parang... 5,000 pa din. Maliliit. Kaming maliliit. So mga kapadayon, mga partners, tunay naman na napakasarap, napakaganda ng experience natin na matikman ang lahat ng mga masasarap na pagkain dito sa Lukban. At siguradong kayo ay naiganyo para bumisita dito at dito mismo ninyo matikman ang lahat ng masasarap na pagkain. Dito lamang sa Lukban! Yay! So yun mga kapadayon, sana kayo ay natuwa, no? At siguradong kayo ay nainganyo na bumisita dito sa bayan ng Lukban. So Ma'am Jen, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak dito sa amin sa Padayon at sana kami po ay muling makabalik dito sa inyong bayan. It's an honor po, it's an honor. At baka meron siya mensahe. Yes, sa mga turista, mga kapadayon, pumarini kayo sa Lukban and you follow our FB page na lang, Lukban Municipal Tourism for our updates. Magandang araw! Yanong sarap mga partners sa inyong lahat ng mga nanonood. Muli tayong magsama-sama dito lamang sa Padayon. Mabuhay! Welcome dito sa Lukban, mga kapadayon. Wow! Ayan. Thank you, Ma'am Jen. Always welcome po. Ito po ay DIY na aking tourism staff. Maraming salamat. Hello, mga Pagkaganda-ganda tourism naman ito, Ma'am Jen. Salamat Thank you, po. Ma'am Jen. Napakarikit. Yan. Kasing Ricky. staff. Yanong Rikit, baling ganda. Yan ang rikit, baling ganda. Yan ang Rikit, baling ganda.
mapagpalang araw, mga kapadayon. Narito tayo ngayon sa Kamay ni Jesus na matatagpuan sa Lukban, Quezon. Isang dinarayong destinasyong panturismo at santuaryo para sa mga naghahanap ng lunas para sa kanilang mga pisikal, emosyonal at espiritual na karamdaman. Ating aalamin ang kwento kung paano nga ba naitatag ang lugar na ito at ano nga ba ang kahalagahan nito hindi lamang sa pananampalatayang Pilipino, kundi pati na rin sa ating kultura at mga tradisyon. Ngayong araw ay ating makakasama ang Executive Secretary to the founder at HR Head ng Kamay ni Jesus Ministry Foundation Incorporated. Mga kapadayo, narito po si Brother Crisostomo Magno na mas kilala bilang Brother Tom. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po at welcome sa aming programa. Salamat sa pagpapaulak sa akin. Sigurado po interesadong malaman ng ating mga kapadayon kung ano po ang kasaysayan nitong Kamay ni Jesus. Maring ho ba itong ikwento sa ating mga manonood? Siguro magandang simulan ko muna. I will start with the difficult moments sa buhay ng aming founder and administrator, si Father Joey Pallier. He experienced the death of the passing away of his father, and then his sister, and also later yung kanyang mama namatay din because of cardiac arrest. And from there on, he headed the charismatic movement of the Diocese of Lucena. And then, doon sa isang pagkakataon, he surrendered everything to God in prayer. Tapos, nung mga panahong iyon, he was invited to say Mass, and at the same time, magkaroon din ng mga healing. Pero at that time, he was still in doubt if he had the ability to really heal, physically, emotionally, and everything. Pero doon sa isang pagkakataon sa ibang bansa, a priest confirmed to him that he has the power of healing. Kasi pinagaling niya yung isang babae na naka-wheelchair. No? Right there and then, tumayo yung babae and he received. Natapos yung mga pangyayaring yon, and then he visualized a place or sanctuary for healing. So ito na po yung yung grotto, yung tinatawag, mas kilala itong tinatawag na grotto or Kamay ni Jesus na tinatag actually December 8, 2004. Pero di ba sa Kamay, meron yung kwento din doon sa Kamay ni Jesus, yung parang sa Santo Niño? Yes, oo. Kasi one of the experiences na naranasan ni Father Joey, he met an accident in 1994. Actually, if I remember it right, April 8. Tapos, doon sa operation na ginawa sa kanya, hindi na maibalik yung normal na kamay niya. Kaya makikita nyo siguro it was a sign also from God that he was about to take a very, very difficult mission in his ministry as a priest. Kaya makikita nyo yung kamay niya nakaganon. Actually, yung right hand niya. No? There is a medical explanation which I cannot understand until now. Kaya nakaganon siya. That hand resembles that of the Santo Niño and the risen Christ. Partner, you want to ask something kay Brother Yes, Tom? actually, sabi ko nga, sa dami-dami ng pinagdaanan niyang mga pagsubok, saka disasters. You know, parang, if I may say so, di ba, parang he's a spiritual person, but bakit napapansin ko sa mga kwento rin ng mga miraculous na mga happenings, why do we have to go through such difficulty, yung mga ganitong mga sobrang paghihirap bago ka maka-experience ng isang miracle? Actually, as I reflect on it, problems, pains, sufferings, they are not there to crush us to the ground, but rather to fortify our characters. Parang pag pinagdaanan na natin yung mga maraming mahihirap na bagay, pinapalakas ito yung ating pagkatao. So there is always a purpose for that. And God, perhaps, in His goodness, allowed Father Joey to be His instrument for healing. Brother Tom, ano naman po ang naging vision, inspiration, at mga hangarin pa ni Father Joey Pallier kaya itinatag ang Kamay ni Jesus? Actually, ang kanyang vision talaga is to provide people a sanctuary for healing. Kaya actually makikita nyo meron dito mga places na siguro magsusut ng spirit natin, magbibigay ng inspiration. Yung sabi nga ni Ma'am Annie kanina, no? Bakit natin pinagdadaanan yan? That they may find also the answer to their questions. Ngayon naman po, Brother Tom, ibahagi niyo po sa amin ang kwento ng mural na makikita natin sa ating likuran ngayon. Para makikita ninyo, the altar, makikita ninyo parang combination ng Old Testament at saka New Testament. Sa Old Testament, makikita ninyo how God handed Moses the Ten Commandments. So, ito yung mga magiging mga panuntunan sa buhay. Until now, we can still use them. And then,
on the right side, this indicates the start of the public ministry of Jesus Christ, yung baptism niya, ipagbibinyag sa kanya ni John the Baptist sa Jordan River. And then at the center, of course, yung risen Christ, na after the resurrection, He's still with us until now. Every moment, there is not a time na wala siya sa buhay natin. He's always constantly present. Naku brother, parang napakatalagang inspiring, spiritual. Actually, pagpasok pa lang natin sa simbahan, namin kanina sa simbahan, parang very, very light yung, Yes. yung feeling. Tama po kayo na very welcoming nga po Yes. yung image ng ating Actually, Christ. I have this vantage view doon sa aking room. Doon sa grotto, nakikita ko every morning, doon sa kitchen namin, doon meron akong vantage point na makita yung grotto. Actually, yung palang grotto natin, yung image of the risen Christ is the third tallest in the world. Ang pinakang mataas, I think 100 feet ay yung nasa Buenos Aires. And then yung sa Bolivia, which is 60 feet. And then this one, our image is 50. Talking about vantage point, kapag naman nandun ka sa taas, mismo kasama mo ang kamay ni Jesus Yes. mismo, you can see naman the whole of Lucban, Quezon, as well as some parts of Tayabas. Iba din ang pakaramdam na Yes. makita ang mga kapunuan, at even the city of ang Lucban, and even ang Lucban, ang syudad. Talagang iba din po ang pakiramdaman nun. Yes. Nakaka-high ang feeling. Yes. Actually, napakaganda nung mga visions doon sa taas, yung mga peripheries. I think it was strategically planned. Kasi when I do my early morning walk, nakikita ko talaga, and then pagka sa gabi, kitang-kita pa rin siya. Brother, maliban po sa nabanggit ninyong grotto at syempre sa simbahang ito, ano pa po yung mga destinations or attractions na maaring abangan ng mga gustong pumunta dito sa kamay ni Jesus? Okay. Dito sa loob ng periphery ng kamay na Jesus, meron kaming tinatawag na Noah's Ark. Briefly explained, yung Noah's Ark, yun yung kwento doon sa Old Testament kung saan nilipol ng Diyos yung mga tao, except doon sa family ni Noah. So, nandun yung kanyang family. And then after 40 days, merong isang kalapati na merong dalang olive, isang dahon na nagsisimbolize na tapos na yung floodings. Tapos, nagkaroon ulit ng rainbow. And rainbow symbolizes also hope. So, whenever we see a rainbow, huwag tayong mawawala ng pag-asa. And then, yung Noah's Ark, ang function niya ngayon is actually for retreats and recollections. Meron kami dong provision para sa mga gustong gumamit ng place na yon, yung venue. And actually, meron na rin gumagamit ngayon. Ano? Mayroon dong private chapel also for wedding. And then, meron kami dito sa grotto, meron din kami tinatawag na Angel's Hills. Makikita nyo yan doon sa may part na malapit sa gate. And then also, yung Marian part, kasi si Father Joey is also very fond of Mama Mary, no? A devotee of Mama Mary. And then also we have here yung pastoral center na nakita nyo siguro pagpasok nyo dito, that used to be used for healing yung mga tao na talaga walang kakayanan, kaya lang na-stop dahil nagkaroon ng pandemic, no? Kasi napakalapit sa puso ni Father Joey yung makatulong sa mga tao na nangangailangan talaga ng healing, no? Matulungan niya. May garden po ba? Meron dito kaming garden, Garden of Eden, kung saan didepict ng mga life-size statues yung simula sa ating first parents, si Adam and Eve. Makikita ninyo. Nag-i-evolve nga yung kamay ni Jesus. So, by November, we will dedicate a church. It is called the Healing Church of the Risen Christ. Makikita nyo doon sa kabila, I-dedicate na ito in November. Wow. And it will accommodate around 5,000 pilgrims. Kaya nakakatuwa na marami na tayong mga tao na yung parang pakiramdam nila magkakaroon sila ng personal sanctuary. Brother, likas pong madasalin at talagang taimtim manalangin ng ating mga kababayan, tayong mga Pilipino. Saan po kaya nagsisimula bakit po kaya ganito ang devotion natin? At ano po ang kahalaga nito sa kultura at tradisyon natin bilang isang nasyon? From my point, ang nakikita ko talaga, merong imprint palagi sa atin yung mga taong tumating sa ating buhay. Especially yung mga Spaniards who planted the seed of faith of Christianity dito sa ating bansa. And then until now, we hold dear to our hearts that devotion na makikita nyo sa iba't ibang parts. Halimbawa, sa Quiapo, nandun yung Black Nazarene. Dito naman sa Lucban, nandito yung, yung Risen Christ. No? Yung mga tao, likas, sabi mo nga kanina, likas na madasalin.
likas na malapit sa Diyos. And that's siguro, that's a distinct culture of the Filipinos. And to me, napakabuti nun kasi ito yung nagbubuklod sa atin patungo sa Panginoon. Sabi nga po ninyo, Brother Tom, palalim ng palalim ang ating spirituality. And talking about spiritual healing, ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit dinarayo ang kamay ni Jesus. Pero bukod po dito, sa inyo pong palagay, ano po ang dahilan kung bakit dinarayo ang lugar na to? And ano naman po ang naitutulong ng kamay ni Jesus sa turismo ng Lukban? Siguro po sa turismo ng Lukban, napakalaki ng impact na ginagawa ng kamay ni Jesus. Of course, because of the pilgrims who come here, and it opened a floodgate of opportunities for the business, sa tourism, and also makikilala ang Lukban because of this very iconic place, which is Kamay ni Jesus. Kaya yung mga tao rito, aside from the physical and spiritual healing na matatagpuan nila dito, ginagawa namin itong place na ito na conducive for peace, for tranquility, and stillness. Kaya meron kaming mga masses, meron ding yung mga empleyado rito, we practice the culture of prayer every morning. Meron kami doon prayer room para sa mga empleyado also. Ang tawag namin doon St. Joseph Chapel. Kaya maski mga empleyado namin, nagkakaroon ng culture of devotion to prayer. Kasi importante sa buhay natin. Without prayer, we cannot do anything. And partners, syempre maganda ding malaman kung paano naapektuhan ng pandemic ang kamay ni Jesus po, no? Kailan kayo nag-close early on the pandemic and kailan kayo nag-reopen sa public? Gradually, actually mga around 2 years na nakasara itong grotto because we have to follow the restrictions from the IATF. We continue to follow them, no? Kasi they are government entities, we respect them, no? So nagkaroon ng moratorium, what I mean, nagkaroon ng stoppage yung mga pilgrims for coming here in the grotto. Kaya ang nangyari, nagsara kami, and then early this year, I think, gradually, nagkaroon kami ng unti-unting pagbubukas as we follow the guidelines. So ngayon po, open na uli kami sa mga pilgrims. At saka nakita ko sa simbahan, talagang may barriers yung mga upuan, no? Oo. Kasi we have to strictly follow the guidelines. Yung mga protocols, mga minimum health protocols. Sa ngayon po ba, brother, allowed ng how many % capacity ang simbahan, itong simbahan na po? Actually, yung pinapalo namin yung guideline ng IATF, and then, kaya makikita nyo, meron pa rin mga separator para mapalo namin yung kanilang guidelines. So pag sinabi lang 50, ganun ka. Hindi na pwedeng pumasok. Hindi naman, nakakapasok pa rin. Pero we have to observe yung social distancing, and then of course the wearing of the mask. Yes, opo. Maraming salamat pong muli, Brother Crisostomo Magno, You're Brother most Tom, welcome. ika nga. Ngayon naman mga kapaday, papakita namin sa inyo ang mga atraksyon dito mismo sa loob ng Kamay ni Jesus. Samahan nyo kami sa aming pagpasyal, mga kapadayon. Dayon, pagkatapos nating pumasyal sa iba't ibang mga atraksyon rito, ngayon naman ay ating makakapanayam ang honorary prelate ng Kamay ni Jesus Healing Church na si Reverend Monsignor Antonio L. Ubenia. Hi, Monsignor. Magandang hapon po. Welcome to Padayon. Welcome sa Kamay ni Jesus. Salamat po. Welcome dito. Okay. Monsignor, pag-usapan naman po natin yung Kamay ni Jesus bilang isang destination for healing. No? Ano po yung nag-a-attract doon sa mga devotees na pumunta dito? Unang-una nga, hindi yung kagandahan ng lugar na ito, ano? Lalo pa nakita yung grotto ba? Yung grotto dito, yung mataas na naroon ang imahe ng ating Transfiguration Christ, no?
At the same time, iba't ibang lugar dito, na Rosary Hill, Noah's Ark, at saka iba't ibang bahagi nito, mga iba't ibang larawan pa, iba't ibang mga santo nandito ngayon. Yung nabibigay daan para mga tao yung mapapunta dito talaga, no? Kaya lalo every Saturday and Sunday, ang daming punong-punong tao talaga dito, every Saturday and Sunday. Pero sabi ko lagi sa kanila, the most important of all ay yung umatan muna ng banal na misa, no? Apo. So before we open yung grotto, mas muna bago buksan yung grotto. Kasi nakita namin, pag bukas agad yung grotto, hindi na sumisimba eh. Ang pinaka-sentro dito, ang pinaka-sentro dito, ano? Okay. Ano pong oras yung simba natin? Everyday po ito? Every day may 9 o'clock mass yung kay Father Joey na healing mass, no? At the end of the mass, meron siya yung healing process na ginagawa niya. Every day, Father Joey, 9 o'clock, no? 9 o'clock. Pag wala siya, I take over, pero hindi ako nag-heal. Ako more on the mass lang, ano? Siyang may healing ministry kasi, ano? So makikita po natin may mga devotees na talagang may mga may sakit na dumarating. Yeah, oo. At 9, during the 9 a.m. Mass. Okay. Pero kay Monsignor, ano po yung kwento ninyo, no? Yung, dito sa Kamay ni Jesus na kayo ay dito ay bahagi nitong napakahalagang misyon. Sabi ko nga, siguro I am parang katuwang ni Father Joey, no? Katuwang in the sense. Sabi ko sa kanya, I am always praying for your mission, no? Kasi nagbusma kami pag namin sa daming problema din eh. Daming problema. At saka sabi ko sa kanya, kinakailangan talaga yung mga dalhin ko dito, kailangan they should be sacramentalized also. In fact, nagmukha ko sa kanya one time, nagtayo kami ng isang St. Joseph prayer home, no? Prayer house, no? And every day, mga workers, daan muna doon bago sila mag-work, no? At mayroong prayer doon, nabasa ko yun, Monsignor. Gawa ko po yun. Sa nakalagay doon, no? Yung ginagawin nila yun. At saka every 8 o'clock in the morning, lahat ng personnel dapat na din sila. Discipline din kinakailangan, no? Sabi ko lagi sa kanila, you are here not simply para kayo magtrabaho lang, no? Isipin palagi natin, ito isang banal na lugar. Kinakailangan tayo mismo ay magbigay ng mabuting halimbawa sa mga taong napunta dito, no? Sa mga napunta dito. Monsignor, maaari po ba kayong magbahagi ng mga ilang di malilimutang stories of healing dito sa Kamay ni Jesus? Actually, bago pa nga lang ako dito nag-stay, ano? Pero aking napapakinggan sa mga taong pupunta dito, pag nakakausap ko, ano? Merong isang scenario na talagang after, yung pagpasok dito ay yung naka-wheelchair, no? Then after the healing yung Father, yung biglang nakatayo siya, no? At meron silang mga tinatawag dito na yung bang supporter na pag sinagpe-pray, may mga nabumuwal kasi. Nag-i-slain. At meron mga taong nasa likod na sumusuporta sa kanila, no? Once na dumaan si Father Joey, na-slain na lang sila, na-slain. Oo. That is the work of the Holy Spirit, no? Holy Spirit, no? Ganon. So more on that yung mga binabahagi sa akin. Saka nabasa ko sa aklat, may libro kasi ang ginawa eh. Nakalagay halos doon yung lahat ng pangyayaring yun, no? Stories of healing. So sabi lagi naman Father Joey, ako instrumento lamang, hindi ako nagpapagaling, no? Instrumento lamang palagi ako. So, Monsignor, maaari ho ba tayong magbigay ng mensahe sa ating mga kapadayon para sa kanilang pananampalataya at gayon na rin po sa pagbisita nila dito sa Kamay ni Jesus? So sa ngalan po ni Father Joey, ang our founding priest at administrator ng Kamay ni Jesus, kasama po ako ang director spiritual ng Kamay ni Jesus, we welcome you dito sa Kamay ni Jesus. So maraming salamat sa pagpunta niyo sa lugar na ito. At sana ito maging instrumento rin para marami pang pumunta sa Kamay ni Jesus upang kalang maramdaman ang paghipo ng Kamay ni Jesus. Ang lugar na ito bilang isang banal na lugar na pinupunta ng mga tao para sa kanilang pananampalataya, devotional practices, at the same time para magpaabot ng mga kanilang mga kahilingan sa ating Panginoon to this sa pamamagitan ng Kamay ni Jesus Healing Church, no? Muli po maraming salamat, Monsignor Antonio Abenya, sa inyong napakahalagang oras at pagbabahagi dito pa rin sa Kamay ni Jesus. Ako nga pala si Alfredo Baluyot, isang visual artist from Tarlac. Isa rin po akong designer. All around yung ginagawa ko. So, kahit interior, kahit mga landscape. I do also like yung mga miniatures, kung kaya nga nung iba di ba? Yung may inspire ko yung ibang tao, pag nakita nila yung gawa ko na may meaning, pwede pala. Tinatry ko actually ngayon yung sculpture, parang installation art. Gusto kong i-try mga ganun.
Siguro mapapayo ko lang sa mga kapwa ko artist na patuloy lang silang gumawa. Huwag silang para bang makulong na lang sa isang sulok. Huwag nilang isipin na hanggang dun na lang sila. Kung may mga humahadlang man, nga nila, hayaan lang nila yun kasi buhay mo yan eh. Diba? Buhay mo yan. In the end of the day, ikaw pa rin ang susunod. Lagi lang tumawag sa taas. Hindi niya tayo pababaya. Basta magtiwala lang sa kanya. Likas sa kulturang Pilipino ang tinatawag ng mga faith traditions. Sumasalamin ito sa taos-pusong pananampalataya ng mga deboto. Daan ito sa taimtim na pagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob ng may kapal. Panalangin ang nagiging sandigan natin tuwing tayo'y humaharap sa isang hamon sa buhay. Panalangin ng pag-asa, pagbangon at pagiging matatag. Kaya naman mga kapadayon, mga partners, ngayong hapon, mapalad tayong makasama at makadaupang palad ang isang deboto dito sa kamay ni Jesus. Si Ginoong Andy Veloso. Hello, Kuya Andy. Hello po. Magandang araw po, Kuya Andy. Kumusta po tayo? Okay Welcome lang po, Padayon. Alive and kicking. Alive and kicking. Kailan po kayo nagsimula maging deboto po? Dito? Mula po noong ngayon, retirement anniversary ko ngayon from pagiging empleyado, July 15, 2003. 2003? Andito ako ngayon. Mula noon hanggang ngayon, 19 years. Eksakto, July 15. So paano po yung nagsimula yon, Brother Andy? Ano yung nakapag-engganyo sa inyo? Kasi nga, inalis ko na ang barkada mula nung mag-retire ako. Nawala sa akin lahat. Napapunta to. Ito ang barkada ko. Siya ang aking barkada, siya ang kabrad ko. At saka kami ang empleyado dito. Kaya ako ang tawag nila sa akin ay si Kuya Andy. Kuya Andy. Mula noon, 2003 hanggang ngayon, kasama nila. Kuya Andy, kapag po sinabing kayo isang deboto, ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin talaga, naroon ng taos-pusong pananalig natin sa Panginoon. Na siya ang ating tanging dalanginan na hininga natin ng lahat. Na ang pag-asa, ang kaligtasan, ang kagalingan, ang kapayapaan at kalakasan. Kuya Andy, sabi niyo kanina, mulang 2003 hanggang ngayon, no? Meron po ba kayong isang moment noong 2003 na napagdesisyonan niyo na ay pupunta dapat ako dito? Or gradual na lang ito nung pumasok na kayo dito at magtrabaho? Hindi kasi nung mag-retired ako, ito'y bago pa lang na-i-establish. Nasaksihan ko ang pagbubuo nito. Hanggang ngayon, up to present, nasundan ko ito. Kaya hanggang ngayon, nandito ako. Kumbaga napili niyo po talagang magsilbing at parang, maging bahagi ng kamay ni parang Jesus. talaga, binigay ko na yung sarili ko sa kanya. Kasi noong una, parang jogging lang, exercise lang. Inaakit ko yan, nagdadasal ako habang umaakyat. Kasama na yung exercise, kasama yung aking pagdedebot. Usually po kasi yung mga deboto may mga ipinapanalangin eh. Ano po yung mga talagang ipinalangin nyo na tinupad ng ating Panginoon? Marami. Basta, sabi ko nga, hindi nga ako paniwala ni Father Melo. Ang dating assistant ni Father Joey. Hindi paniwala. Sabi ko, Father, tuwing ako'y aakyat doon. Nagdadasal ako. Pag-akit ko doon, 2 to 3 days, nasa akin yung pinagdasal ko. Nako, partner. 300 steps. 305 steps. So, partner. Everyday yun, 6 o'clock ako nasan pa doon. Talaga. At syempre, tanungin natin mga partners, no, kung ano nga po ba ang mga parish activities dito? Ay, marami dito. Basta yung mga para sa mga masses dito, yung mahal na araw, nandito, kasama din nila ako. Pag nagpo-procession dito, yung 9 days bago yung nobena ng 9 days na para sa mahal na araw, nandito ako, kompleto, 9 days. Tapos pag may procession dyan, ako'y nasa Nazareno. Ako laging tumutulak kasi may hinihiling ako sa kanya, deboto ako. Laging dun sa Nazareno ako naroroon.
Minsan ako ang nagtitimon, minsan ako ang nagtutulak. Yan, umiikot kami dyan, yung position dyan. So, Brother Andy, pwede niyo ba kaming kwentuhan ng inyong mga experience sa mga healing mass ni Father Joey? Oo, pag nandito si Father, mag-healing. Yun eh, nung una, nung wala pang pandemic, every Wednesday and Saturday. Talagang puno-puno ng tao dyan. Ako laging tumatayo doon sa kalapit. Mas malapit ako sa, sabi nga, mas malapit ang blessing pag malapit sa altar. Doon ako sa may piano. Eh, doon ako nakakaramdam ba ng lagi akong payapa, yung makaramdam ko, maginhawa ako. Hanggang sa magkameron na nga ako ng problema sa aking kalusugan. Ako'y nagkameron ng tumor. Wala na akong left kidney. Wala na, tinanggal na ang left kidney ko. Ito na lang. Pero still surviving. Gumagalaw pa, magsigla pa, nakapagmaneho pa, nakapagmotor pa ako. Kakakyat pa rin pa po ba kayo? Ay, hindi na kasi Tuhod naman. naturukan na ako sa tuhod. 2 times na hindi ako makalakad. 3 months, hindi ako makalakad. Tapos, yung palang tuhod ko, natutuyo na, wala na yung collagen. Buto sa buto na. Kaya kahit patong lang ng kumot, masakit. Nakakapaiyak. Talaga napapasuntok ako sa pader. So, pag nakikita niyo po yung mga deboto, pagkakasama niyo si Father na dumadalo ng healing mass, ano ho yung parang nakikita niyo sa kanilang mga mukha? Ano yung nararamdaman niyo Lahat po? sila, parang kaming humihingi ng awa sa Panginoon na kami pagalingin. Isa pang experience ko nang bago ako ma-operahan, na schedule ako operahin, tatanggalin nga ito kasi medyo mo kailangang tanggalin na kasi baka daw madama yung ibang organs ko. Ako ay dinala sa dosena, sa doctors. Hindi natuloy ang operasyon ko. At akala nila, patay ako, hindi ako gumagalaw. Babaakin na ako nung inlo ko yung doktor na ba-opera. Babaakin na lang daw niya ako. Kaya kita daw niya, hindi umaangat yung rubber. Hindi umaangat yung, hindi humihinga. Oxygen, Hindi pa ako na-operahan. Pasok ko sa ICU, hindi pa ako na-operahan. Like, parang ako na-trauma. Sige, lalabas muna ako, kuya, sabi ko. Parang na-trauma ako eh. Kasi ininggan niya uli ako, sige, i-refer kita sa National Kidney sa Manila. Sabi, sige. Ayun. Tapos sabi ko kay Father, lumapit ako kay Father Joey. Father, ako ipag-pray over mo, ako yung ooperahan na. Sana naman, walang mangyari sa akin, hindi maganda. Sige, dun tayo sa Blessed Sacrament. May picture kami noon na ako binebless na pinay-pray over niya ako. Mula noon, nung ako turukan ng anesthesia, hanggang ngayon, wala akong naramdaman ang sakit. Walang kirot, walang anuman. Kahit pagkatapos ng operasyon? Wala akong naramdaman na masakit, na mahapti o anuman. Wala. Hanggang ngayon, wala. Kaya thank you Lord na hindi ako pinahirapan. Hindi katulad nung una na. Kala nila patay na. Hindi ako gumagalaw. Kaya parang second life ko na ito. Kaya thank you Lord dito. Siguro mga partners, magadaling itanong kay Kuya Andy, no, kung paano niyo naman po ginagamit ang inyong karanasan upang maibahagi sa ibang tao? Dito, kahit sa bayan, sa mga barkada ko, sinishare ko yung karanasan ko na bakit hindi tayo lumapit sa kanya. Ito na ang ating pag-asa. Minaakit na nga ako dyan sa palengke pa, yung aking barkada na nagtitinda ng prutas. Ngayon, nag-rosaryo na siya. Meron na nila dala ko, good. Kuya Andy, para po sa ating mga tagapanood, lalo na po sa mga kabataan, paano po ba mas mapalalim pa ang pananalig sa kanya? Ang sa akin lang maipapayo sa mga kabataan, siguro isipin natin kung anong ating pupuntahan sa kinabukasan. Isipin natin ang ating magulang, ang pamilya. At unang-una, saan ba tayo nang galing? Diba saan niya? Bakit natin hindi ilapit ang sarili natin sa Panginoon? Kasi sa Kanya tayo galing. Kaya kailangan ilapit natin ang sarili natin sa Kanya para mapalapit tayo sa Panginoon. Brother Andy, maaari ho ba kami makahingi ng mensahe sa inyo para sa lahat ng mga kapadayon na gustong bumisita dito at sa mga gustong maging deboto po ng kamay ni Jesus? Sa akin po mga kapwa Katoliko, sa ating mga kababayan, ang akin pong panawagan bakit hindi po natin ilapit ang ating sarili sa Panginoon? Lalo pa ngayon sa mga kabila ng mga nangyayaring kalamidad sa atin, sa pandemic, sa lahat po ng kasawian natin sa buhay. Sa ating mga sakit at karamdaman nga yung nararamdaman natin,
Ilapit natin sa Panginoon dahil siya ang ating dakilang manggagamot. Ang ating daging dalangin na pwede nating lapitan. Na taos-puso na tayong manalig at humingi tayo ng katibayan at katatagan ng ating pananalig sa Kanya ng buong pananampalataya. Na tayo ay malampasan natin ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Maraming salamat po, Kuya Salamat Andy. po, Kuya Andy. Thank you rin po. Maraming salamat po. Bilang mga Pilipino, likas na sa atin ang taimtim na pananampalataya sa may kapal. Nagsisilbing pag-asa at gabay ito sa atin sa lahat ng pangyayaring harapin natin sa ating mga buhay. Mga kapadayon, maraming salamat sa pagsama sa amin sa aming paglalakbay dito sa Kamay ni Jesus sa Lukban, Quezon. Para laging updated para sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan, at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Dito sa programang hatid ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining, kami ugaling samahan tuwing Sabado at Linggo, alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman, Sa programa nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na!